Mayroong galak sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa utos na Jesus na magmahal, sapagkat ang bunga ng pag-ibig ay pagsunod, at ang bunga nito ay kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay joy. Mga kapatid, bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maligayang pagbati at pakikinig po sa lahat ng nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines. Mga kapatid, there is joy in obedience. Mayroong kagalakan sa pagsunod. Naalala ko, di ba, pag tayo'y bata o nung kabataan natin, ewan ko lang kung magpahanggang ngayon, na kapag inuutusan tayo minsan, pag meron tayong ginagawa at inutusan ng magulang, di ba, siguro naman na-experience rin na magdabog. Ewan ko lang kung gaano kayo kabuti, kabanal at katinong bata na walang kahit isang utos ng magulang na hindi sinuway at hindi pinagdabugan. Kahit po ako mismo, naranasan kong magdabog dahil ayaw kong sumunod o sumunod man ako pero mabigat sa aking kalooban. Mga kapatid, minsan kapag pinag-uusapan yung pagsunod, minsan po, di ba, mabigat sa ating loob. Na sa halip na maging masaya ka sa iyong pagsunod, ay nagiging malungkot. Minsan nakakunot ang noo, minsan nakanguso. Siguro karanasan niyo yan sa inyong trabaho. Ewan ko, kahit anong nature siguro ng trabaho, na kapag inutusan ka ng boss o ng superior mo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nakangiti ka sa iyong pagsunod. Kahit nga siguro sa asawa mo minsan, yung gustong ipagawa ng asawa mo, hindi ka naman nakangiti, kundi nakasimangot, pero kinakailangan mong gawin. Sometimes, obedience ay, yung pagsunod ay mabigat sa ating loob. Sabi nga, even sa religious life, yung obedience daw ang pinakamahirap sa lahat. Why? Kasi minsan, kahit na ayaw mo, kahit di mo gusto, kinakailangan mong sumunod. Kami mga pare, every 6 years ay nagpapalitan po kami ng assignments. Next year ay malilipat na ako ng assignment, hindi ko alam kung saan. And it's the bishop na nagde-decide kung saan kami ililipat ng assignment. At hindi lahat ng assignments na aming nalilipatan ay gusto namin. May mga assignments o mga special ministries na ini-assign sa amin na minsan bigat sa aming loob. Alam niyo po, ano ang palatandaan na mabigat ang iyong loob at hindi ka masaya sa pagsunod? Siyempre, kapag walang pagmamahal doon sa iyong pagsunod. Kapag ka hindi mo mahal yung nag-uutos, o kaya naman ay hindi mo mahal yung pupuntahan mo o yung trabahong pinapasok mo. Napakahalaga ng pag-ibig. Kaya nga sinasabi rito sa ating gospel, napakahalaga ng pag-ibig sapagkat
yung nagmamahal kay Jesus, sabi dito, ay sumusunod sa kanyang utos. At kapag sumusunod tayo sa kanyang utos, magkakaroon ng ganap na kaligayahan. So the fruit of love is obedience, and the fruit of obedience is joy. Pero hindi mapaghihiwalay yung pag-ibig, yung pagsunod at kagalakan. You know, there is joy in obedience. Kahit na hindi mo gusto yung ipagagawa, pero kapag may pagmamahal doon, kaya mong maging masaya. Tingnan po natin sa buhay natin, maraming mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. Pero kapag may pagmamahal ka, magiging masaya ka pa rin. There's always a reason for you to be joyful. Ito yung sikreto, mga kapatid, Kapag nilagyan mo ng pagmamahal lahat ng ginagawa mo, madali man o mahirap, mabigat man o magaan, kaya mong maging masaya. At sana ito yung maging sikreto natin sa buhay. Kung gusto nating maging masaya, sumunod tayo sa kalooban ni Jesus. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang batas. Batas na magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Yung magmahalan tayo. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung pagsunod dahil may pagmamahal. Kung aalisin natin yung pagmamahal sa pagsunod, baka hindi ka maging masaya. Kaya nga ito isang sikreto ng isang masayang pamumuhay, yung pagsunod na may pagmamahal. Kaya nga araw-araw dapat ganito yung ating attitude sa pagdarasal natin every morning. Lord, what do you want me to do today? Ano ba yung kalooban mo sa akin sa araw na ito? Kasi kapag hinanap natin yung kalooban niya at mayroon tayong malalim na pagmamahal sa Diyos, gagawin natin kung ano yung kanyang kalooban nang may galak sa ating puso. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng biyaya na sumunod na may pagmamahal sa iyong utos upang kami ay maging masaya at magalak sa mga ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.